Maraming salamat po. Ang lahat naman po ay binigyan natin ng city. Maraming salamat po sa pag-accommodate. Last session, Your Honor, ay kasama ng agenda natin ang report mula sa Provincial Accounting na naglalaman ng trial balance ng ating pamahalaang panlalawigan. So ngayong araw pong ito, tumitindig po tayo upang ilagay sa record ang mahalaging usapin tungkol sa trial balance ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna as of April 30, 2026. Ang fiscal status ng lalawigan, ang proposed LDRRMF o QRF-related item at tungkulin na sangguniang ito ay magsagawa ng oversight sa pondo ng bayan. Maging malinaw po tayo, ang trial balance ay hindi blankong cheque. Hindi ito otomatikong permiso para gumastos, hindi ito sarili lamang nito certification na ang cash ay available, unrestricted, properly appropriated, properly obligated, or legally usable. Ang trial balance ay accounting snapshot po lamang. Ipinapakita nito ang nakatala sa libro as of a particular date. Ngunit hindi nito sinasagot ang lahat ng tanong na kailangan itanong bago payagang gumalaw ang pondo ng bayan. Kapag nakakita tayo ng malalaking cash balances, hindi dapat agad natin isipin na iyon ay libreng cash. Maaring nakalaan ito sa payables, maaring hawak ito ng trust, maaring earmark ito para sa continuing appropriations, maaring restricted ito ng batas o ng purpose kung bakit natanggap ang pondo. Sa pamahalaan, ang unang tanong ay hindi simple may pera ba? Ang unang tanong ay legal ba? Available ba? Obligated na ba? At para saan ba talaga ang pondong ito? Dito pumapasok ang ating mga concern. Una, ang uploaded copy mismo ay may preliminary ngunit mahalagang issue. Binanggit sa transmittal ang Special Education Fund, ngunit hindi makikita sa uploaded copy ang SEF trial balance. Lumilitaw din na kulang ang General Fund dahil nawawala ang page 3 of 4. Maaring clerical omission lamang ito, ngunit hanggat hindi ito na ipapaliwanag, hindi dapat ituring ng sanggunian na kumpleto ang fiscal packet na natanggap natin. Hindi tayo maaring responsabling bumoto sa malalaking fiscal measures gamit ang hindi kumpletong dokumento. Pangalawa, ang visible general fund pages ay nagpapakita ng blank deposits na umaabot sa bilyon. Ngunit ipinakikita rin ito ang substantial liabilities, accounts payable, trust liabilities at iba pang obligasyon. Ang general fund ay nagpapakita ng accounts payable na higit na 788 million at due to officers and employees na higit na 129 million. Bago natin sabihin may perang available para sa bagong layunin, dapat muna nating malaman kung magkano ang nakatali sa existing obligations. Pangatlo, ipinakikita rin ng trial balance ang visible inventory accounts na umaabot na humigit kumulang na 663 million. Kabilang dito ang welfare goods for distribution, medicine, medical supplies, at iba pang supplies and materials for distribution. Kung ang welfare goods ay nakatenga sa inventory, may karapatan ng taong bayan na magtanong, nasaan ang mga ito, sino ang dapat tumanggap, kailan ito ipamamahagi, at magagamit pa ba ang mga ito. Kung ang medicine at medical supplies ay nananatili sa inventory, dapat ding itanong kung maayos ba ang storage, malapit bang mag-expire, at nakakarating ba ito sa mga ospital, health centers at pasyenteng nangangailangan. Pang-apat, ipinakikita ng visible trial balance ang loans receivable na mahigit na 146 million na may allowance for impairment na halos 140 million. Ibig sabihin, humigit kumulang na 95% nito ang impaired. Kailangan nito ipaliwanag sino ang borrowers, ano ang purpose, ano ang collections, actions ang ginawa, collectibles pa ba ang mga ito. Panglima, mayroon ding advances to special disbursing officers, advances for operating expenses, advances to contractors, at iba pang receivable balances. Sa maayos na fiscal management, ang advances ay dapat ma-liquidate.
ma-age, at ma-monitor. Ngunit lahat ng ito, ang pinakamahalagang oversight issue ay ang kaugnayan sa trust fund at proposed LDRRMF o Quick Response Fund item. Ipinakikita ng trust fund trial balance ang disaster risk reduction and management fund trust liability na higit 104 million. Ibig sabihin nito ay may pondong hawak ang pamahalaan in trust, may legal restriction at dapat gamitin lamang para sa disaster risk reduction and management purposes. Kaya kung hinihingi ng executive na aprubahan ng katawang ito ang bagong QRF or LDRRMF related item na humigit kumulang na 53 million, ang malinaw na tanong ay ito: ano ang relasyon ng bagong request sa existing 104 million DRRMF trust liability? Ang proposed amount ba ay bahagi ng current year 30% QRF? Additional ba ito? Replenishment ba ito? Utilization ba ito ng prior year trust fund? Reprogramming ba ito? Nakabatay ba ito sa LDRRMC resolution, approved LDRRMP work and financial plan and specific project or activity? Hindi ito mga tanong na nagpapabagal. Ito ang mga tanong na hinihingi ng batas, accountability at common sense. Mahalaga ang disaster preparedness, mahalaga ang relief at recovery, mahalaga ang quick response, ngunit ang salitang quick ay hindi dapat mga hulugan na careless. Ang quick response ay dapat ring lawful response. Dapat rin itong documented. Dapat rin itong nakatali sa totoong emergency, totoong plano, totoong public purpose. Kaya magalang kong hinihingi na bago kumilos ang katawang ito na sa anumang SAIP, supplemental budget, LDRRMF, QRF, or related fiscal measure na umaasa sa trial balance na natanggap po natin ay magsimuti po muna ang Executive at Local Finance Committee ng kompletong dokumento. Ang nawawalang pages, ang SEF trial balance, cash position reports, bank reconciliations, schedules, and restricted at unrestricted cash, aging payables, aging at liquidation ng advances, inventory reports, loan receivable schedules, at full breakdown ng DRRMF trust liability. Hinihingi ko rin ang certification mula sa Provincial Treasurer, Provincial Accountant, Provincial Budget Officer, LDRRMO at Provincial Officer na ang anumang proposed appropriation of fiscal action ay funded, lawful, properly classified, consistent with approved plans at hindi nakakaapekto at makakagasa sa existing obligations, trust restrictions, statutory remittances, o public service commitments. Mahalaga ring idiin ang institutional principle na ito. Ang executive at legislative ay co-equal body sa loob ng lokal na pamahalaan. Hindi subordinate ng executive ang sanggunian at hindi rubber stamp ng executive ang sanggunian. Kung humihingi ang executive ng approval ng budget, supplemental budget, SAIP, LDRRMF, QRF o anumang fiscal measure, tungkulin itong ibigay sa bawat miyembro ng sanggunian ang buo, malinaw at sapat na dokumentong kailangan para makapagpasya ng tama. Hindi sapat ang general assurance, hindi sapat ang pira-pirasong dokumento, hindi sapat ang to follow. Ang boto ng pondo sa bayan ay may kaakibat na pananagutan. Kaya bawat miyembro ng sanggunian ay may karapatang humingi at tumanggap ng kumpletong batayan bago bumoto. Kaugnay ito, nais ko ring ilagay on record muli ang usapin po ng pagkilala sa minority sa kagalang-galang ng sangguniang ito. Kabila ang karapatan na ito at ang pagkilala sa undersigned bilang minority. Ilang buwan na po nating pinauulit-ulit na ilagay sa record ang kahilingan para sa formal na pagkilala sa minority. Gayunman hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na aksyon, tiyak na update o pinal na disposisyon tungkol po dito. Bilang paggalang sa proseso, sumang-ayon po tayo at pinayagan natin ang usapin na mai-refer sa committee. Binigyan natin ang pagkakataon ng committee route, hindi dahil mahigpit itong hinihingi ng batas, kundi upang ipakita ang good faith. At bigyan ng katawang ito ng pagkakataon na maresolba ang usapin sa maayos na paraan.
Subalit with due respect, ang kawalan ng committee report ay hindi dapat gawin upang maantala o mapigilan ang pagkilala po sa minority. Hindi ito ordinaryong legislative measure. Ang usapin ito ay may kinalaman sa internal organization ng sanggunian at sa pag-amyenda ng sarili nitong internal rules. Sa ilalim ng Section 50 ng Local Government Code, ang sanggunian ay may kapangyarihan at tungkulin na magpatibay o mag-update ng sarili nitong internal rules of procedure. Saklaw nitong organisasyon ng sanggunian, mga opisyal nito at legislative process at ang order of proceedings. Dahil dito, ang pagkilala sa minority, pagtutukoy ng karapan nito, at ang pagkilala sa minority floor leader ay maaaring aksyonan ng direkta ng katawang ito sa pamamagitan ng nararapat na motion o boto lamang. Ang committee report ay maaaring makutulong, ngunit hindi ito legal prerequisite. Maaaring magpasya ang majority, ngunit ang minority ay dapat kilalanin at pakinggan. Hindi ito obstruction, ito ay demokrasya, ito ay check and balance sa loob ng isang deliberative body. Kaya magalang ko pong inilalagay sa record at hinihingi na ang katawang ito ay kumilos sa usaping ito upang amyendahan ang ating internal rules upang tahasang ilagay ang pagkilala sa minority, ang mga karapatan ng minority, ang posisyon ng minority floor leader at kilalanin ng undersigned bilang minority floor leader, subject to the approval of this body. Hindi ako tumututol sa legal na serbisyo publiko. Iginigit ko ang legal, documented at accountable na paggastos ng pondo ng bayan. Ang trial balance ay hindi blankong tseke. Unuulit ko po. Ang fiscal responsibility ay hindi rin po optional. Ang minority rights ay hindi dekorasyon. Ang oversight ay tungkulin po natin. At ang mamamayan ng Laguna ay karapat-dapat sa walang kulang dito. Maraming salamat, Ginoong Presiding Officer. So at this juncture, iminumungkahi ko po na mamiyandahan ang internal rules ng sangguniang ito upang maisama ang probisyon tungkol sa pagkilala ng minority, ang karapatan ng minority at ang posisyon ng minority floor leader at kilalanin po ang inyong lingkod bilang minority floor leader batay sa nauna at nagpapatuloy na manifestasyon na kilalanin bilang bahagi po nito. Salamat po. 1 minute recess. Kagalang-galang Adahar. Iginagalang po natin ang kanyang manifestation. Pero marapatin mo, igalang mo din ang kapwa-bukal mong kasamahan dito sa Sangguniang Palawigan. Alam po natin, kagalang-galang Vice Governor Jeb, sa lahat po natin mga board members, pagdating po sa budget or check and balance, meron po tayong tinatawag na Committee on Finance, which is the senior board member, is the chairman of the finance and also the vice chairperson and members at ang may karapatan for check and balance for finance is Committee on Finance. Like on my committee, pag public works, karapatan ko imbestigahan, alamin, ang check and balance pagdating sa infrastructure. Tama po ba? Pagdating sa disaster, environment, may kanya-kanya tayong committee na tinatawag na iniimbestigahan at ito ay pinag-uusapan po ng mahinahon sa kanyang committee. At syempre po, kagalang-galang tagapanguna, sa tagal ko po naging bukal, 2010. Ngayon po ay 2026. Tayo po ay elected official na mga board member binoto ng taong bayan. Bago tayo naging board member, tayo po ay nakapag-aral at nakapagtapos ng pag-aaral ng ilan dito sa member ng finance at majority board members mula sa bayan ng Santa Rosa, the former Vice Mayor Arnold Gomez, Vice Mayor Rafi Campos, at mga mauhusay na board member po dito po sa lalawigan ng Laguna. Ang sa akin lang po, hindi magandang pakinggan sa tenga ang common sense. Uulitin ko, common sense. Elected board member ang ating mga kasamahang board member. Kung maaari po, kausapin ng mahinahon ang mga kagalang-galang na bukal kung ito ba'y may problema o ipatawag sa committee hearing o pag-usapan. At pangalawa po, noong nakaraang buwan po ay malinaw na pinag-usapan. Uulitin ko, wala akong script, wala akong binabasa. Ito po ay base sa aking isip at puso at aking nararamdaman. Dahil hindi na maganda, nakaka-insulto sa kapwa board members. Ulitin ko po,
yung ating pong minority leader. Noong nakarabuang buwan po ay napag-usapan na ito po ay ililiwat sa committee ng NBank. At kayo po mismo sa tagapanguna Vice Governor Attorney Jem Caray ang may karapatan na magpatawag sa board members. Uulitin ko, you are Vice Governor. You have right to ask and of course check and of course magpatawag ng committee hearing regarding the title of minority leader para sa Sangguniang Panlalawigan. Ako lang po ay nagpapaliwanag at nagsasalita bilang karapatan at bilang isang hinilal na board member. Marami pong salamat. At last, uulitin ko po, nung nakaraang buwan po, no last year, nagkaroon po tayo ng budget hearing. Ilang bilyon ang pinag-usapan. Check and balance. Ilang days po kami na buong oras, tunutok ang oras namin sa pag-check ng pondo, ng budget. Pero ang tanong, I have the proof. Ilang board members lang ang umaten. Muntik pang hindi magkakaroon ng quorum. Buti na lang may majority board members, may ilang board members na kumalinga at pumunta umaten na pinag-usapan ng budget hearing dahil sa totoo lang, isang tabi natin ng politika, isang tabi natin ng kulay, unahin natin ang Diyos at kapakanan ng taong bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you, Board Member. Board Member Carla Adahar. Amen. Hallelujah. Teka, isa pa. This is the last time, Board Member, okay? What are you going to say? Ulitin ko, ang salitang amen ay salita ng Diyos. Matakot kayo sa karma. Amen. So, Your Honor, Order huwag kayong mag-away. Malinaw ang pinag-uusapan natin dito mga kasama, mga kaibigan. At kanina may ruling na i-refer. Everything is duly noted. Please calm down, board member. Second the warning, please calm down. Board member, calm down. Board member, don't let me call you out of order. Stop commenting, please. Board member Zuniga, do you want to be recognized? No? You were raising your hand. So ganito, board member Carla Adahar, with relax. Board member Angelica, please calm down. Request 1 minute recess. Alisan nyo nga eh. Kinunog, alisan. Hawak kasi eh.